Eto na nga ho mga kababayan, yung pinagtatawanan ho namin mga loyalista kung bakit kami ay masaya at sinasabi namin na deserve ng inyong kasamahan na mamatay. Dahil unang-una, kayo ang nagbabalita na safe na ulit ang Pilipinas, naligtas na ulit ang Pilipinas. Kami daw yung nagbabalita na safe na ulit ang Pilipinas. Safe naman po talaga yung Pilipinas. Pero hindi po 100% kasi wala naman po talagang perfect, di ba? Pero nakakapagtaka lang, sabi ni Digong noon, safe na yung Pilipinas pagbaba niya kasi inubos niya yung mga adik. Eh, bakit nandiyan ka pa? Oh. Ask Kim, shoutout po sa'yo Oh. Bakit nandyan ka pa? Yun yung tanong ngayon. Sabi ni Digong, inubos ko na yung mga adik. Eh bakit yung bumaril kay Mima Alicia, eh didilis pala. Oh. Yung pumatay po kay Mima Alicia, isa po palang DDS. So sino yung kriminal? Mga loyalista o mga DDS? Kayo. Diba? Ikaw. Ingat-ingat ka rin sa mga sinasabi mo kasi baka mamaya mabalitaan na lang namin na nakahandusay ka kasi maraming galit sa'yo. Dahil sa fake news mo. Wag naman po sanang mangyari sa'yo yun kasi kami ayaw naming mangyari sa'yo yun. Nipis pa naman ang katawan mo. No? Ayaw naming mangyari sa'yo yun. So, wag kang masyadong magpe-fake news kasi baka mamaya may bumili ng tapang mo. Alam ko, tapang-tapangan ka lang pero baka mamaya kasi matuluyan. Sabi ko nga, wag naman po sana maawa kayo sa taong ito. Hindi po tayo tulad nila na pumapabor sa pagpatay. Diba? Pero ang tanong po dito, kung talagang matitino kayo, bakit yung dalawang pumatay kay Mima Alicia, napag-alaman na mga DDS pala? Diba? Ayun, shoutout po sa lahat. Magandang araw po. So, tuloy po natin to. Shoutout po sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe. Kalaibangin nyo na po yan. Para maging updated po kayo sa mga uploads po natin. So, tuloy po natin to. Tapos bigla naming malalaman na bigla kayong binaril, bigla kayong sinaksak ng mga pinagtatanggol ninyong kriminal. Pinagtatanggol yung kriminal. Okay. So, ang gusto pala nito, pag kriminal, patayin. Kami, wala kaming karapatan na pumatay ng kriminal, sa totoo lang. Kasi may batas tayo. Hindi mo kasi pwedeng ilagay ang batas sa kamay mo. Ngayon, ganito. Sige. Dahil galit kayo sa kriminal. Halimbawa, may umakyat ng bahay, nagnakaw. Puntahan mo agad, patayin mo agad. Huwag mo kaming idamay. Ngayon, kung dyan sa nasasakupan mo, may nagwala, nalasing, puntahan mo, barilin mo agad. Di ba? Kasi galit kayo sa kriminal ay, tudasin nyo na. Pero wag nyo kaming idamay. Manunood na lang kami. Tama ba? Tama po. O puntahan nyo na. Di ba? Sugurin nyo. Tangina, rat-ratin nyo. Diba? Yung nanaksak, sino ba yon? Nanaksak ng rider. Di ba DDS? DDS na DDS. Kami ayaw naming pumatay ng tao kasi alam namin yung batas bawal yun. Ayaw naming ilagay sa kamay namin yung batas. Ngayon, kung ipupush nyo talaga yan, na pag kriminal patayin, walang pipigil sa inyo, malaya kayong patayin yan. Kung gusto nyo, ganito, punta kayong kulungan. Lahat ng kriminal na nakakulong, patayin mo lahat. Ikaw, pangunahan mo. Huwag ka na magtawag na pasok na kayo dito, pasok. Ay, kabaklaan yan. Ikaw na yung gumawa. Bakit naghihikayat ka pa? Kailangan ikaw na yung gumawa, putang ina mo ka. Diba? Mandadamay pa talaga Sabi niya, pasok kayo dito mga kapatid. Putang ina yan. Bakit ikaw hindi mo kayang gawin? Gago. Ang ina mo. Kailangan pa magtawag. Walahin mo nga
ba naman talaga? Ano? Ang tibay ng muka. Ha? Pasok kayo mga kapatid! Hindi yung mga matatanda naman, sabi nung matanda, nakatingin kay Boy Lighter siya. Putang ina, bakit kami yung ipapain dyan? Ay, bakit hindi ikaw yung mauna kapatid? Eh kapatid, susunod lang naman kami sa'yo. Bakit nga naman? Ano po? Oh. Kapatid sa imong naong buang ka. Kapatid. Ay, naka. Tuloy natin. Eh di ho ba? Pinagtatanggol niyo ang mga kriminal. Eh di ho ba? Di ho ba kapatid? Ba't di mo nagawin? Oh, yung mga kriminal na pinagtatanggol namin, patayin mo na kapatid. Huwag ka na magyaw-yaw dyan kapatid. Lumabas ka na ng bahay mo. Maghunting ka ng kriminal kapatid. Patayin mo na. Oh, di ba? Oh. Oh, tingnan natin. Hamon ko sa'yo yan, ha? O, sige. Yung mga kasi sabi, inaakusahan tayo. Pinagtatanggol daw natin mga kriminal. O, sige na. Payag na kami. Patayin niyo na sila. Tingnan natin. Sino makukulong? Kayo ang mga tagapagligtas at protektor ng mga kriminal at mga rapist. Tapos ngayon, kayo mismo ang nabiktima ng mga kriminal na inyong rapist! Patayin mo si Jiggy Barra! Minor de edad, na-rape, binuntis! Patayin mo si Jiggy Barra! 13 anyos! Minanyak, binuntis, minules siya, kaya pinuntahan siya ng kapulisan sa kanilang bahay. So ngayon, patayin mo si Jiggy Barra. Oh. Ayaw mo ng manyakis, di ba? Unahin mo yung DDS na yan na si Jiggy Barra. Magsaksakan kayong dalawa. Di ba? Oh. Oh. Si Kibuloy, nakakulong. Puntahan mo sa kulungan. Oh. Maganda puntahan mo sa kulungan. Para magkaalaman. Di ba? Ang tanong ko dito. Oh. Papatayin mo ba si Jiggy Barra? Si Kibuloy, pupuntahan mo ba? Sabihin mo kay Kibuloy. Kapatid, total manyakis ka naman kapatid. Okay lang ba ipadala na kita sa langit? Kausapin mo muna. Huwag mong biglain kasi baka son of God yan eh. Baka mamaya ikaw yung ipadala sa langit. Sa kaharian niya na may doorknob sa langit. Mahirap na, no? Pakiusapan mo muna. Oo. Pakiusapan. Baka pag pina-stop yung buhay mo, kawawa ka. Ha? So, ang gawin mo, sabihin mo, kapatid na Kibuloy, son of God, may-ari ng kaluluwa at sanlibutan. Okay lang ba na ipadala na muna kita? Kasi manyakis ka eh. Pakiusapan mo ng maayos kasi huwag mong biglain ha. Pag binigla mo, kawawa ka. Tatanggol, inyong ipinaglalaban, tapos isisisi nyo sa amin. Abay, hindi ho ba kabubububuhan ang ginagawa nyo nan mga loyalistang bangag? Di ba? Ngayon, masaya kami dahil namatay na ang isa sa mga tagapagsinungaling ng Malacanang. Isa sa mga babahing tagapagsinungaling. Isa sa mga babae napakasinungaling, napakahambog at napakayabang na isang bayaran. Tapos, eto pa. Masaya daw po sila ha. Sobrang saya. Sabi ko nga, hinay-hinay ka sa mga sinasabi mo kasi baka mamaya sumunod ka. Bakit? Maraming mga galit sa yung tao. Hindi namin control yung tao, no? Huwag sana mangyari sa yun. Sabi ko nga, huwag mangyari sa iyo. Kasi ayaw namin gumaya sa inyo, no? Kasi kami may mga utak kami, kayo wala eh. Di ba? Huwag sana mangyari yan sa iyo. Pero sabi ko nga, hindi naman natin kontrolado yung panahon, no? Kung may mangyari sa iyo, problema mo rin yan. Ikaw din kasi.
Pag nagsasalita ka, alam mo yon, kala mo, hindi ka tatabla ng espada ni kamatayan. No? Oh, espada ni kamatayan eh. Akala mo talaga, ano ka? Untouchable ka. Ay nako, tuloy pa po natin to mga pre. Di ho kaya nyo yan pinatay. Dahil hindi kayo nagkasundo sa mga ibinabayad sa inyo. Ang layo ng actually yung mga screenshot na yun na lumabas, hindi po yung nasali sa hindi po nasali sa investigasyon po ng kapulisan. 'Di ba? Hindi po yun naisali. So, yung screenshot po kasi na yun na lumabas ay fake po iyon. Gawa-gawa ng mga didilis. Didilis po yung may gawa nun. Kasi, ang pagbabasihan po kasi natin dito, hindi po yung yung content ni Juan at Pedro. Okay, hindi po yun. Kundi, magbabase po tayo kung ano yung lumabas po na investigasyon ng kapulisan. 'Di ba? Kasi yun po yung legit. Dahil yan po ay pinag-aralan po nila yan, talagang tinrabaho po nila yan at inalam kung sino yung pumatay, paano pinatay at kung ano talaga yung totoong nangyari. Kaya yung sinasabing mga screenshots na nagkaunsihan, 'di ba? Wala pong katotohanan yan. Oo. Ano ba, mas magaling ka pa sa sa pulis? Mas magaling ka pa sa pulis, ganon. Ang ina nitong bobong ito. Oh. Ang naniniwala lang sa'yo, kapwa mo rin tanga eh. Ng inyong mga amo. Hindi ho ba kaya yun ang dahilan kung bakit nyo siya pinatay? Tapos inisisi nyo sa mga kriminal at sa amin? Mga tarantado, kami po ay anti-kriminal. Ayaw namin. Anti-kriminal, pero yung pumaslang kay Mima Alicia ay DDS. Yung nanaksak ng rider ay DDS. Akala ko anti-kriminal. Kayo yung kriminal. Oh, nandyan sa inyo yung mga kriminal. Dahil bakit? Pabor kayo na namatay si Mima Alicia, tuwan-tuwa pa kayo. Yan yung mga utak kriminal. Okay? Game? Ng kriminal, ayaw namin ng droga. Kaya po, huwag nyo isisi sa amin yan dahil kayo ang tagapagligtas ng mga kriminal. Kayo ang mga tagapagtanggol ng kriminal at binabalita nyo pa na safe na ulit ang Pilipinas. Naligtas na ulit ang Pilipinas. Tapos bigla naming malalaman na sinaksak, binaril kayo ng kapwa nyo mga kriminal na pinagtatanggol kayo. Okay. Pakita ko lang yung yung wait lang. Pakita ko lang. Ewan ko kung nandito yung picture nun, kita nyo po ito. Ito, gusto ko lang itong i-flex dito, Kasi ito, dinideny nila to eh. Dinideny po nila to. So, syempre, natin to? Gusto ko lang ipakita. Baka naman ikahiyan nyo pa to, ha? Baka ikahiyan nyo pa to. Proud na proud siya na suportahan si Sara Duterte. Ito po yung nanaksak sa rider, ha? Siya po yan. Di ba tropa nyo to? Ano to? Tangina, proud na proud pa. May suot pang Sara Duterte, Di ba? Ano to? Wag mong sabihin, ano to? PBBM to. Tangina. Walang supporter si PBBM na mukhang burat yung muka. Ha? Wala po. Wala pong supporter si Pangulo na kriminal. Wala pong supporter si Pangulo na hampas lupa yung pagmumuka. Diba? Eto, ano to? Ano to? Sige! Sabi niyo, matitino kayo eh. Sabi niyo, galit kami sa mga kriminal. Yung pala, kasamahan niyo, kriminal. Kasamahan niyo pala. Kawatan ng motor. Tangina, motor na nga lang eh. Sabi ko sa inyo, magtrabaho kayo, mga pangit kayo eh. Magtrabaho kayo ng marangal, hindi yung mananaksa kayo. Mga DDS talaga, mga papangit nyo. Diba? O paano na to ngayon?
Huwag mo sabihin, i-deny mo pa to. Ha? Halos magkamukha na nga kayo eh. Pakita ko. Oh, asan na ba yun? Oh, halos magkamukha na nga kayo eh. Ang galing gumawa ng kwento pero basag. Siyempre tayo, hindi lang naman po laway yung ginagamit natin dito. Dapat, with evidence po tayo. Diba? O, sila walang ebidensya eh. Kaya ang daming uto-uto sa kanila. Kaya mga kababayan naming Pilipino, kami po ay nakikiramay sa isang tagapagsinungaling na yan na sumasayaw ng tatay mo karton, nalagay sa garapon, nakagarapon. Ngayon mga kababayan, siya po ay nandun na nakaburol at nakagarapon. Nauna pa po. Kaya yung mukhang utin na pangit na mga vlogger ni Bongbong Marcos, kalma. Lunuklaway, no? Oo, alam nyo, ang masasamang damo kasi, pinapahirapan yan. Pero yung mga taong nasa katotohanan, kinukuha na agad ng Panginoon yan. Kasi baka mamaya maligaw pa ng landas yan eh. Oh, kinukuha na agad. Kasi nasa tamang landas na eh, kunin na kita. Ikaw masamang damo ka, putang ina mo ka, pahirapan muna kita. Ganun yun. Huwag masyadong fake news, huwag masyadong magpakalat ng fake news, huwag masyadong maging emotional. Huwag daw masyado magpakalat ng fake news. Diba, huwag daw po masyado magpakalat ng fake news, pero ang tanong, bakit nyo ito ikinakahiya? Ay, shoutout po kay Michelle Reyes, shoutout po sa'yo, magandang gabi po. Ito na lang yung pagbasdan nyo. Ito na lang. Tuloy po natin, tuloy. Dahil unang-una sa lahat, kami po ay hindi emotional kagaya ninyo. Kami po ay hindi nagpapakalat ng fake news. Ngayon, saludo kami sa inyo dahil nagkita na kayo ng kapwa niyong si Satanas. Ng kapwa ninyo na mga kriminal. Magkita-kita po kayo dyan sa impyerno. Saludo po kami sa inyo mga tagapagsinungaling, lalo na kay Claire Castro. Nakita nyo naman ho mga kababayan, di ho ba? May namatay na 2 pulis, hindi man lang ibinalita. Samantala yung napakasinungaling na babae, ibinalita ng tarantadong mga mainstream media na ito ng mga bayaran din ni Bongbong Marcos. May namatay na 2 pulis, bakit hindi binalita? Okay? Ang tanong, 2 yan eh. Okay. Hindi daw po binalita sa mainstream media, pero bakit alam ng mga Pilipino na may namatay na 2 pulis? So, ibig sabihin, lumabas siya. Sa dyaryo, sa balita. Hindi nga lang ganon na napapag-usapan. 'Di ba? Kasi alam nyo naman yung media, okay, kung saan yung maingay, nandun sila. Alam nyo naman yun, 'di ba? At hindi kontrolado ng gobyerno ang media. Kung saan yung maingay, nandun sila. Nagkataon, si Mima Alicia sikat. Kaya pinag-uusapan. So, sa 2 sinasabi mo na pulis, na hindi na media, ay, hindi naman po kailangan na ipagsigawan pa na, ito sila namatay ngayon. Importante po yung suporta ng gobyerno, meron po din sa kanila. Hindi nawala, di ba? Both sides naman may suportang binigay eh. Kaya nga lang, mas nakapokus po ang media dito kay Mima Alicia kasi kakaiba po itong isyong ito. Di ba? Siyempre, vlogger din si Mima Alicia, natural kilala yung tao, kaya yung atensyon ng mga Pilipino, ng mga senador, ng media, na kay Mima Alicia. Ay kilala eh. Yun yung kaibahan. Diba? Mga kababayan, kaya po, tayo ay maging kalmado lamang sa ating mga sinasabi. Huwag nyo kaming gayahin dahil si Bongbong Marcos ay talagang magdanakaw at talagang adik at bangag itong mga sumusuporta kay Bongbong Marcos na kurakot. Yun lamang po. Maraming salamat. Galingan mo! Galingan mo yung pagbanat kay PBBM! Kasi maniwala ka sa akin. Bago bumaba si PBBM sa pagkapangulo, yung mga amo mo nakakulong na. At ikaw, hinay-hinay ka rin sa mga kasinungalingan mo, fake news mo, baka mamaya mabalitaan namin na bangkay ka na. Bakit po ito paulit-ulit na sinasabi?
Kasi unang-una fake news ka. Baka may bumili sa katapangan mo. 'Di ba? Ikaw yung maging kawawa, 'di ba? Wag naman po sana, pero good luck sa iyo. Ah, good luck sa kasinungalingan mong gago ka. Yeah? Wag po natin silang gayahin na natutuwa sila pag may pinapatay. 'Di ba? Pumapalakpak sila. Eh, tayo po, hindi po tayo ganoon. Oh. Basta tayo po, solid po tayo sa pagsuporta sa kung ano man po yung katotohanan, mga pre. 'Di ba? So, ito po, no? Ito po yung pumatay po kay Mima Alicia, mga pre, ay nahuli na